Episode 83 na tayo ng magandang dilag araw ng Huwebes mga kapuso. Sinundo nga nito ni Riley sa ni Allison itong si Blair sa mental facility dahil nakalabas na nga ito at tuwan-tuwa na nga sila. Sa ngayon, okay na si Blair pero ang pinoproblema ngayon ni Riley ay yung kaso na inihain nga nito kay Magnus. At naiinis nga tong si Riley kasi parang walang pakialam tong si Blair, di ba? So sabi naman ni Allison, gumit na siya. So anong pinaplano mo ngayon, Blair? Meron ka ba nga naisip na brilliant idea? Sabi naman ni Blair, ako ang bahala. Sabi naman ni Riley, itawag ko lang yan sa tao ko kasi meron naman akong tao. Sabihin mo lang, legal ba yan or illegal? Sabi naman ni Blair, kinakailangan natin ng tao na magsasagawa para kay Magnus para mailigtas natin siya. Samantala, dumako tayo dito kina Gigi. Sabi ni Attorney Cyrus, okay na raw yung mga documents na pinapakuha nga nito ni Attorney Eric at okay na raw talaga. Kailangan na talaga nilang isagawa ito para maisampa na nga ng kaso itong si Mayor Magnus. Samantalang si Donna, meron siyang mga reklamo dahil samantalang tayo nagpe-prepare, samantalang ang Elite Squad rumarampa pa. Anong ibig mo sabihin, Beshi? Tinan mo to, pumunta pa ng convention center itong Magnus na to, ang kapal ng muka. Sabi naman ni Gigi, huwag na natin problemahin yan. Basta ang mahalaga sa ngayon, magawa natin ito. Maparusahan ang dapat parusahan. Kailangan talaga mapabagsak natin ang Elite Squad na yan. Samantala, pumunta na nga sila rito sa liblib na lugar na kung saan takot na takot itong si Allison. At naka-shades pa sila para hindi nga naman sila masyadong makilala. Dahil tauhan pala ito ni Magnus, itong Ramon na ito na nagpakita sa kanila. Magandang araw, ma'am. Pasensya na po at na-late ako. Alam niyo naman, medyo mainit ako ngayon sa publiko. Sabi naman ni Riley, siya ang may kailangan sa'yo. So sabi ni Blair, ngayon pa lang sabihin mo na sa akin kung kaya mo talaga ang trabaho ito. Kasi pwede mo naman sabihin kung ayaw mo, kung di mo kaya. Sabi ng Ramon, Miss Beautiful, wag ka naman matakot sa akin. Ako lang to. Sinabi niya si Allison kasi nagtatago sa likod ni Riley. Walang problema, ma'am. Lahat naman ng pinapatrabaho sa akin ni Mayor Magnus talagang ginagawa ko para sa kanya. Basta't maging maayos lang tayo sa bayaran. Dating gawi, wala pong magiging problema. Samantala, nasa loob sila ng restroom at talagang nare-requesta ni Donna yung buong paligid ng restroom. Sinaway siya ng best friend niya, Bessie, ano bang ginagawa mo? Hindi ako na-inform na inspector ka na pala ng CR. Nag-iingat lang kasi ako, Bessie. Aminin mo na. Hindi ka ba nakakaramdam ng kaunting pagtakot o pag-aalala man lang? Bakit naman ako matatakot? Ngayon pa. Nakakaganti na tayo sa Elite Squad. Bessie, nag-iingat lang ako. Paano kung bigla na lang tayo padalhan ng tao ni na Magnus? Hindi mo rin masisisi si Eric. Tama rin na sinabi niya na kinakailangan mag-ingat tayo sa pagkakataong ito. So ito na nga, sabi naman ni Eric, nasa si Donna, pinauna ko na. Hayaan mo na, may date yun Sabi naman ni Eric, samantalang tayo. Kailan kaya magiging tayo? Ano ba sabi mo? Wala. Tapos nakarinig sila ng malakas na putok. Ano yon? Nagtago agad sila. So, kumilos agad yung mga bodyguards ni Gigi, may dalang baril. So, ayun pala, sumabog pala yung gulong ng taxi. Kaya sabi nung babae, sir, pumutok na gulong lang po. So, sabi naman ni Attorney Eric, okay lang Gigi, okay na. Pumutok lang daw yung gulong ng taxi, sabi ni Gigi. Eric, kinakailangan talaga makulong na ang mga Elite Squad, si Magnus, para matapos na to. Kasi hindi tayo nakakasiguro, baka padalhan na lang tayo ng tao ni Magnus, ratarting na lang tayo. Akala ko talaga, binaril na tayo kanina Natatakot ako. Ayoko na mabuhay sa takot. So ito na, tinawag sila ni Cyrus. Eric, buti na lang naabutan ko kayo. Meron akong ipapanood sa inyo, headline sa news ngayon din Ito, merong lalaki na napakilalang Ramon na lumalabas na witness tungkol daw sa tangkang pagpatay nga sa mag-ina kina Luisa sa kay Gigi. Meron lumabas sa tao. Ito, sabi ng reporter, totoo ho ba na may kinalaman kayo sa pagpastang dating kina Ma'am Luisa sa kay Miss Gigi Robles? Oo, ako ang mastermind. Dahil alam ko kasi na pinamanahan ng malaking pera si Gigi ng kanyang ama. Siyempre, nagka-interest ako. Kaya naman, lumapit ako sa kanila para patayin sila, para makuha ko yung pera, para makapagnakaw ako. Kaso, olats
Meron po ba kayong kinalaman kay Mayor Magnus? Siya po ba ang nag-utos sa inyo? Hindi ko siya kilala. Wala akong connection sa kanya. Samantala, iniharap na nga itong Ramon sa kanila. Sabi ni Atty. Eric, bakit mo ba ito ginagawa? Alam mo, kaya ka namin bigyan ng protection order kung natatakot ka kay Magnus. Sabi naman ni Gigi, alam ko si Mayor Magnus ang nag-utos sa'yo. Hindi kita kilala. Alam ko wala ka dun sa pinangyarihan ng krimen nung gabing yun. Alam mo, kaya kitang bayaran. Alam mo naman na marami kaming pera eh. Bakit ako pa ang kinalaban mo? So ito na nga, tuwan-tuwa si Riley dahil effective yung plano ni Blair. Talagang tuwan-tuwa sila. Samantalang si Allison, naging negative. Nag-aalala siya, sabi, mapera din naman si Gigi. Paano kung tapalan niya rin ang pera yun? Diba? Para bumaliktad sa atin. Paano kung gawin nga talaga ni Gigi yun? Para mabaliktad ang sitwasyon. Sabi naman ni Gigi, no, kayang-kaya kitang bayaran ng doble kung magsasalita ka lang. Hindi rin kita kakasuhan. O kaya triplehin ko. Ano, triplehin? Alam nyo, gusto ko sana yung suggestion nyo eh. Kaso, wala na eh. Ito talaga ang totoo. Sabi niya, no? Talagang talaga siya. Kumakampi talaga siya kay Mayor Magnus. Basta sinabi niya, kagustuhan niya daw ang pangyayaring ito. Diba? Siya daw ang mastermind. So sabi man ni Riley, alam mo, naisip na ni Magnus yan eh. Pinakuha niya ang pamilya nito ni Ramon para in case na bumaliktad siya, mag-goodbye na lamang siya sa family niya. O diba, clever idea, matalino si Magnus Tuso. Kinuha niya ang pamilya ni Ramon para kung sakaling bumaliktad ito, papatay ng pamilya niya. So wala na talagang magagawa si Gigi kahit tapalan pa nila ng doble o triple pera pa yan, bayad. Talagang kakampi pa rin kay Mayor Magnus yan. Kaya diba sabi nga ni Ramon kanina, alam nyo, gusto ko sana yung ino-offer nyo eh. Pero wala siyang magagawa dahil hawak ni Magnus yung pamilya niya eh. So yun, talagang nawala na talaga ng amor tong si Gigi na tahimik na at umiiyak na lang. Sabi niya, ganto na lang ba tayo? Malakas ang laban natin sa kanila, diba? Oo, malakas ang laban natin sa kanila, Gigi. Kaso meron lumabas na witness. Nagpakilala na siya mismo ang mastermind ng lahat ng ito. Sabi naman ni Donna, paano yun? Maniniwala na lang ba sila? Nagsisinungaling yung tao yun eh. Umalis na si Gigi. Gigi, saan ka pupunta? Tapos in-interview na siya ng mga reporter. Miss Gigi Robles, kilala niyo po ba ang taong yun? Ang taong yun, nagsisinungaling lang siya. Hindi nga namin siya nakita noon eh. Wala siyang kinalaman sa pagkakapatay sa aming mag-ina. Nagsasabi lang yun ng puro kasinungalingan. Sabi niya, lumalabas na siya ng kunwari. Witness, sabi ng mga reporter, inutos po ba siya ni Mayor Magnus? Siya po ba may kinalaman nito? Kaso naantala kasi dumating na yung Elite Squad Girls. Sabi naman ni Riley, nandito kami para i-congratulate si Gigi. Sa wakas, nahanap na rin ang totoong pumatay sa inyong mag-ina. Sabi naman ni Riley, wala ka nang atupagin pa, Gigi. Hindi ka na mag-aalala pa. Sabi naman ni Blair, yes, sa wakas lumabas na rin ang mastermind. Kaya nandito kami para i-congratulate ka, Gigi. Masaya kami para sa'yo, mga plastic, Sabi ni Gigi, lalabas din ang katotohanan dahil kayo ang totoong masama. So sinampal ni Gigi si Blair, ang lakas sa sampal. Tapos umentra itong si Riley at talagang sinapunutan si Gigi. Kawawa rito si Gigi. Ito yung inaabangan ko, sana magkaroon man lang sana ng bardagulan itong si Riley saka si Gigi. Kaso wala eh. Hindi natuloy kasi nauna si Riley eh. Sinabunutan niya si Gigi, hindi man lang nakaganti eh. Inawat ni Atty. Eric, tama na yan. Tama na. So yun, sumingi siya ng tawad kay Eric. Sabi niya, Eric, pasensya ka na. Nadala lang ako sa sitwasyon eh. Nakaka-bad trip kasi. Sabi ni Eric, hindi mo na sana sila pinatulan. Alam mo naman na mainit ang sitwasyon eh. Kasi wala man lang umuusad sa kaso. Lagi na lang tayong talo, lagi na lang akong pinaglalaruan. Darating na lang yung araw na lagi na lang ganito, nabubuhay kami sa takot ni nanay. Samantalang si Magnus, lagi na lang siya kumukuha ng tao para matakpan yung mga kasalanan ginawa nila sa amin ni nanay. Lagi na lang ganito eh. Tapos darating yung panahon na papatay na lamang kami. Sabi niya, So sabi ni Eric, gagawa tayo ng paraan. Paraan? Ano pong klaseng paraan, Eric? Basta, sa ngayon, nakaligtas sila sa pagkakataong ito, pero marami pang dahilan para gumawa tayo ng paraan para madiin sila sa ibang kaso. So ito na nga, back to normal ang Capsule X, parang wala nangyari.
gumagawa ng bagong design itong si Blair at napansin ni Allison na parang nga naman ginaya niya ang estilo nito sa Bellatrix. Sabi niya, akala ko ba bagong design ang ginagawa mo? Parang galing tong konsepto na to sa Bellatrix. Sabi ni Blair, no, ano ka ba? Ako ang mas nauna lang na mag-launch yung Bellatrix, no, kasi nga diba nakulong ako sa mental facility. Ako talaga ang original niyan. So biglang dumating si Riley at meron dala-dalang regalo. Galing daw ito kay Magnus. Natutuwa si Magnus sa ginawa ni Blair at bilang pasasalamat, kaya dinalhan niya ito ng regalo. Samantalang si Blair wala pa ring amor kasi nagtatampo pa rin siya ng konti kay Magnus. So wala na rin siyang choice kundi pagbigyan si Magnus, 'di ba? Kasi nga sabi nga ni Riley, pwede kang tumira dito. Yung nga sa kondo nga nila ni na Magnus. Whatever you want, pwede mong gawin. At saka ito na rin yung tamang pagkakataon para mag-celebrate tayo dahil wala na rin tayong dapat problemahin. Dahil lahat ng mga pinoproblema natin ay na-resolve na. No? So sabi nga ni Blair, kundi dahil sa akin hindi ko malulusta ni Magnus, di ba? Samantala, kumakain silang tatlo at walang gana tong si Gigi. Sabi ni Donna, Beshi, ano ba kumain ka na? Sabi naman ni Gigi, no, alam nyo na nga ako kay nanay pinangako ko sa kanya na maghahanap ako ng hustisya. Alam nyo, para lang kami pinaglalaroan ng elite squad, lagi na lang ganito ang nangyayari. Lagi kami natatalo. Sayang lang ang pinaghirapan namin ni Tita Sophia. Tapos mababasura lang ng ganun. Hindi ako papayag. Sabi naman ni Attorney Eric, may mga pagkakataon pa, Gigi, para lumaban. Huwag tayong sumuko. Sabi naman ni Donna, Gigi, Beshi, matapang ka, matatag ka. Kinakailangan ilabas mo yun. At sa pagkakataong to, isipin mo na nandito kami para umalalay at sumuporta sa'yo. Tutulong kami sa'yo, kaya huwag kang mag-alala, huwag kang kabahan, huwag kang panghinaan ng loob. Sabi ni Gigi, alam nyo, tama kayo Dapat talaga sa pagkakataong to, maging matibay ako, maging matatag ako. Yan, so ibabalik na ni Gigi yung kanyang dating estilo sa pakikipaglaban, di ba? So sa pagkakataong ito, umattend nga ng convention center ito si Magnus at meron siyang ikakatagpo na isang LGU na nagbigay ng donasyon para sa campaign rally nga nito ni Magnus. At sabi niya sa kanyang sekretary, sinuportahan ba natin ang LGU na to? Hindi po, Mayor pero hindi po siya nagbigay ng any information. Basta ang sabi lang po niya, gusto lang daw po niya makatulong sa inyo. So pumasok na nga sila sa loob. Nagulat siya, bakit lahat ng tao nakatayo? Tapos pagharap, nakamaskara. At ito pa yung suot-suot nilang maskara, yung mukha ni Bella, na mismong anak ni Sophia Robles. Bakit ganito? Ano nangyari dito? Tinanong yung sekretary, nagulat din lahat. So biglang lumabas si Sophia Robles, grabe. Si Sophia Robles naman ang kalaban niya ngayon. Kamusta, Magnus? Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang mukha ng anak ko, kung paano mo siya tarantaduhin at paslangin. Sabi niya, no? Talagang palaban itong si Sophia. So ito yung mga magaganap bukas. Pabagsak na ang sales ng Capsule X. Palugi na naman ang negosyong Capsule X sa pangalawang pagkakataon. At ito yung pinoproblema ng Elite Squad sa meeting nila. At walang amor dito si Mayor Magnus kasi nga ang inaasikaso niya yung nalalapit na eleksyon, 'di ba? Dahil nga unti-unti nga siya nasisira tapos sumasabay pa yung pagbagsak ng Capsule X. Sabi niya, wala na akong pakialam dyan sa negosyong palugi na yan. So eto, nakikiusap si Jared na sana'y patawarin na siya ni Gigi. Ano daw ang kailangan niyang gawin? Sabi ni Gigi, gusto mo patawarin kita, diba? Gusto ko ibigay mo sa akin ng Capsule X. Yan ang pinakamagandang best revenge, diba? Mapapasa kami na ni Gigi ang Capsule X. Kaya nga niya kinaibigan ang Elite Squad noon, di ba? Kasi nga plano nga nila ni Tita Sophia niya na mapasa kanila ang Capsule X. Meron siyang gagawin sa negosyo ng Elite Squad. Gusto niya talagang papagsakin yun, di ba, noong una pa lang. Pero ngayon, kusang bumagsak dahil nga sa mga rumors tungkol sa Elite Squad. Kaya bumagsak ang sales nila. Kaya ngayon si Gigi ang sasalba nito. Siya mismo ang hahawak ng kanilang negosyo. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na ito, mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like at share mo ang video na ito sa iyong social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.